depends doon sa mga nagsasabi na si Kristo ay walang pasimula. So, pakita ko lang po, line by line, doon sa according to the scripture. So, ano siya? Hermeneutics, no? 10 minutes lang, Pastor, no? Okay. Kasi po yung topic natin is Prototokos, Ginomai, and Kai. Mga Greek words siya. Yung Kai, yung Prototokos, means firstborn. Then, yung isa, Ginomai means mate. Pansinin niyo po, no? Yung Kai kasi, ewan ko yung ano ni Brother J dito, yung end. Yung Kai, sino ba yung pwede mag-share ano dun sa record? Sa John 1:1, they misuse the word, and the word was with God, or in the word was God. Actually, wala problema dun sa amin, dun sa kayo. Pero, they misuse yung mga terminology na ginagamit nila para i-prove nila na si Kristo walang pasimula. So, hindi depends yung gusto kong i-share mga kapatid. Okay, unang-una yung firstborn. Pag sa Bible kasi, ganito mga kapatid, no? Yung Prototokos, doon sa Colossus 1:15, makikita mo na si Kristo, hindi siya talaga walang pasimula. May pasimula si Kristo. So, in connection doon sa dalawang talatang ito, sa John 1:14 and John 1:1, John 1:14, Colossus 1:15. So, pakibalik sis doon sa Colossians 1:15. Colossus 1:15. Bilis lang. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Yung gusto nilang sabihin yan, the word firstborn means preeminence. Naintindihan yung preeminence. Ibig sabihin ng preeminence, natatangi. Ibig sabihin siya natatangi, higher above all. Kaya siya firstborn. Pero check natin kung talagang siya ay higher above all, na siya ay walang pasimula as God exists, na wala siyang pasimula. Same din si Jesus Christ as God the Son, na hindi rin nag-exist o walang pinagsimulan. Pero itong dalawang bagay na ito, itong dalawang term na ito, sinususugan ng Bible na si Kristo ay mayroong pasimula. Kaya yung sinabing firstborn of every creature, tingnan niyo po yung salitang of. Kaya nga apologetic siya, medyo polemic eh. Pag ang sentence ay ganito, the firstborn of ewan ko tawag dito, thinking verb, ano? Preposition. Of every. Kasama, oh. Now, kung yung firstborn, ang ibig sabihin niyan ay higher above all things, and not created, o hindi siya created. Punta tayo doon sa another term dyan, sa 18. Pansinin nyo, magkaparehas siya dyan, mga kapatid. And He is the head of the body, the church, who is the firstborn, o the beginning, the firstborn from, pansinin nyo yung from the dead. Ito yung preeminence na sinasabi ko. Pag sinabing firstborn from the dead, kasama siya eh. Now, kung siya ba talaga yung unang namatay? Siya yung unang muling nabuhay. So, involved siya ay namatay. Namatay ba talaga si Kristo? Namatay siya. Now, kung siya ay hindi totoong talagang namatay, paano yan? So, ang ibig sabihin, pagdating doon sa verse 15, kasama siya sa mga nilalang. Now, punta na ako doon sa isa pang verse, doon sa May. Sabi nila,
ginamit ko yung ito yung inaano sa akin na loopholes daw ng Godhead ni Brother Francis. Yung ginamay. Buksan natin sa John 1:14. Pakicheck niyo po. Yung translation ng Bible, tingnan niyo yung translation ng Bible nyo. Yung word ginamay, ang ibig sabihin yan, to be done. To be. To be made. Ngayon, sabi ng mga scholars, o kaya ng mga scholars, sabi nila, ay hindi dapat, hindi dapat, ang pinaka-fix, ang pinaka-accurate ay begin. Pero, tingnan natin mabuti sa John 1:14, pakilagay sis. And the Word was made flesh. Kukontra yan doon sa sinasabi nila na si Kristo ay walang pasimula. Pinapalitan pa nila to, yung John 1:14, yung Diyos ay naging tao. Kasi papalitan nila yung Word, yun yung Diyos doon sa taas, sa John 1:1, kaya yung Diyos, sa translation ng Bible, God become man. Pero tingnan mo sa King James, ewan ko kung sa translation, siguro marami pa tayong pag-uusapan kung ano yung pinaka-accurate na translation. And the word was made. Pag sinend niyo yung ginamay sa Bible, marami siya eh. Ang isang parehas niya, yung isang susog na talata dito mga kapatid, yung Acts 2:36. Pero ang meaning ng made doon sa Acts 2:36, hindi ginamay. Pero tingnan natin yun, sis. Kung ang ibig sabihin talaga ba ng made ay to be, ng made ay to be made, to make. Parang siya, yung someone that was made, may kung anong bagay na gumawa doon sa bagay na yun. Hindi siya nag-exist ng sa sarili niya. Parang pusa. Hindi po ganun. Pansinin niyo po ito. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God, halinaw din, no? Had made. Pakicheck yung made. Po, anong basa dito? Poeo. Ito. Poeo. Do. Pansinin niyo, make. Kung gagamitin mo, pwede mo gamitin yung mga meaning na yan sa sarili mong kaunawaan na identify mo yung ibang mga verses sa Bible. Make. Okay, siguro mga ilang talata ba ako? Pakibuksan mo sis, Colossians 3:10. Ito yung gusto kong sagutin noon sa Facebook. 3 minutes na lang. Colossians 3:10. Pansinin po natin ito, no? May lumikha kay Kristo. So, tinanong ko to, parang sasang-ayon na sana ako, hindi si Kristo yun ah. Sasang-ayon na ako, parang naipit na ako, pero inamin ko, hindi ko alam. Nag-ano kay Brother Francis, nagsabi ako kay Brother Jerry. Hindi ko alam yan. So, hands up ako, naipit ako sa Facebook, pero naghanap ako, because Lord, gusto ko masagot yan sa isip ko kasi questionable sa akin yung sinishare ni Brother Francis, pa ganun. So, yun yun, dinedepend ko siya, pero kailangan makasagot sa akin to. And have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of Him that created Him. Dalawang Him. Ang tanong, sino yung unang Him? The image of Him that created Him. The Him, ito yung Ama. Yung unang Him, image. Tandaan nyo, ang nililikha ng Diyos sa atin ay yung imahe ni Kristo. So, tamang konteksto ng Colossians 3:10 ay yung Diyos ang nanumala kay Kristo. Yung pangalawang Him
si Kristo. Alam nga naman, mga kapatid, no? Sabi sa akin, yung human yung nililikha. Tama. Pero, si Kristo, indirect creator of God sa atin. Naglilikha ang Panginoong Kristo sa atin sa pamamagitan. Actually, hindi pwede si Kristo talaga maglalang sa inyo eh. Ang Diyos ang maglalalang sa inyo ng bagong tao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya yung Him, yung Diyos, na lumalang kay Kristo. Malinaw po yan. So, yung firstborn po na Prototokos at yung maid, ito po ay napakalinaw sa Bible. At siguro, gusto ko din masubukan na kung mayroong rebuttal regarding that, tititigan ko yan sa Panginoon. At sa kaluwalhatian ng Panginoon naman. Yun lang po yung gusto kong sabihin.